Sa isang one-on-one na laban, maraming mga pirata ang magdadalawang isip na labanan, ang tinaguriang pinakamalakas na nilalang na nabubuhay ngayon sa mundo. Ngayon, ay tatalakayin natin ang isa sa mga emperor ng karagatan na si Kaido. Si Kaido of the Beasts, na kilala rin bilang pinakamalakas na nilalang sa mundo. Di bababa sa 40 taon na ang nakalilipas, si Kaido ay sumali sa pangkat ni Rox DZ Beck na noon ay kinatatakutan, di lang ng ibang mga pirata, maging ng mga marino. Lumipas ang 2 taon, may isang malaking digmaan ang naganap sa God Valley na sangkot ang mga marino at iba pang mga kilalang pirata. Dito ay may ginawa si Rox na naging dahilan upang mabuo ni Garp at Roger ang kanilang pansamantalang alyansa upang wakasan ang kanilang kasamaan. Naganap ang isang napakalaking digmaan na nagresulta sa pagkatalo ni Rox at ang pagkabuwag ng kanilang grupo. Si Kaido ay kilala bilang ang gobernador general ng mga piratang beast at isa sa mga emperor na namumuno sa New World sa kasalukuyan. Sa ngayon ay sila ang may hawak sa bansang Wano matapos talunin at lukohin ang dati nitong pinuno. Bilang isa sa mga emperor ng karagatan, isa ito sa 4 na pinakamalakas na pirata na nabubuhay ngayon sa mundo. Mayroon itong malaking halaga ng patong sa ulo na siyang pinakamataas sa anumang piratang nabubuhay sa kasalukuyan. Bagaman si Kaido ay isang marahas at agresibong nilalang, ay hindi nito kailanman pinalalampas ang isang pagkakataon upang makakuha ng kalamangan sa isang digmaan. Tulad na lang ng kanyang planong salakayin si Whitebeard sa pagtatangka nitong iligtas si Ace mula sa mga marino. Simula nang maging pirata, si Kaido ay natalo ng 7 beses, at nabihag ng 18 beses ng mga marino at ang iba pang mga emperor. Sa panahon kung saan nahuli ito, si Kaido ay paulit-ulit na pinahirapan at binigyan ng parusang kamatayan ng 4 na beses. Gayunpaman, walang paraan ng pagpatay ang epektibo sa kanya, at nagawang mapabagsak ang siyam sa napakalaking mga prison ship na nagkulong sa kanya. Dahil sa tibay ng kanyang pangangatawan, binansagan si Kaido bilang isang nilalang na hindi namamatay. Umakyat pa ito sa Sky Island at tumalon sa isang isla 10,000 metro sa ibaba upang subukan ang pagpapakamatay. Pero nabigo itong wakasan ang sarili nitong buhay. Tumanggap pa ito ng malalakas na mga pag-atake mula kay Luffy gamit ang 3rd gear at sinundan pa ng 4th gear, subalit di man lang ito nagtamo ng pinsala at sa halip ay pagkabagot ang naramdaman. Sa pagkakataon ding ito, si Kaido ay hindi lamang nasugatan, ngunit nagawa rin patumbahin si Luffy sa isang pag-atake lamang. Sa ngayon, ang tanging kilalang tao na nagawang mapinsala si Kaido ay ang maalamat na samurai mula sa angkan ng mga Kozuki na nag-iwan ng peklat sa kanyang katawan. Kinain ni Kaido ang hindi pa pinangalan ng uri ng prutas na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na magbago tulad ng isang nilalang na hindi mo akalaing nabubuhay sa mundo. Nagagawa ni Kaido na baguhin ang kanyang anyo tulad ng isang Eastern Dragon na kayang maglabas ng mapaminsala at sumasabog na init mula sa kanyang bibig. Isang higanteng metal na may maraming tinik ang ginagamit ni Kaido bilang kanyang pangunahing sandata. Gamit ang kanyang malakas na pangangatawan, magagawa niyang paliparin sa malayo at mapinsala ang mga kalaban sa isang pag-atake lamang. Maging si Luffy ay hindi nakaligtas sa mapaminsalang sandata na ito. Ito rin ang ginamit ni Kaido upang talunin ng isang makapangyarihang tao mula sa angkan ng mga Kozuki na nagtamo ng malubhang sugat at nawalan ng malay. Kapansin-pansin ang kalakihan ni Kaido kaysa sa isang ordinaryong tao, at kinatatakutan ng kanyang mga alagad dahil sa mga pagwawala nito. Si Kaido din ang may kontrol sa lahat ng mga gagawing hakbang ng kanyang mga nasasakupan bilang kanilang gobernador general. Mayroon naman sa Piratang Beast ang may posisyon na kilala sa tawag na All-Stars.
Sila, ang mga ehekutibong opisyal at pinakamalakas na mandirigma sa pangkat na may pinakamataas na ranggo, awtoridad at lakas na pangalawa lamang kay Kaido. Bagaman ang kabuuang bilang ng All-Stars sa kasalukuyan ay hindi pa alam. Gayunpaman, ang tatlo sa mga ito ay ang nagsisilbing mga kanang kamay ni Kaido. Ang mga ito rin ay may malalaking bounty na nakapatong sa kanilang mga ulo. Si Jack na may bounty na nagkakahalaga ng 1 bilyong belly, at si Queen na may mas mataas na patong sa halagang 1,320,000,000 belly. Ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng malalakas na uri ng isinumpang prutas. Kinain ni Jack ang isang ancient Zoan type na sinumpang prutas. Ito ang nagpapahintulot kay Jack na magbago ng anyo ng isang sinaunang hayop na siyang nagbibigay sa kanya ng napakalaking katawan at pisikal na lakas. Dahil sa kanyang pagiging fishman ay hindi ito namamatay sa pagkalunod, ngunit hindi niya maiiwasan ng hindi makagalaw kapag nakalubog sa ilalim ng tubig. Sumunod naman ay si Queen na kinain ng isang ancient Zoan type na prutas na nagpapahintulot sa kanya na magbago sa isang hybrid at isang buong Brachiosaurus. Sa taas ng kanyang bounty, at pati na rin ang kanyang ranggo, si Queen ay kabilang sa pinakamalakas na mandirigma ng piratang beasts at itinuturing na isang matinding banta ng world government. Ang pangatlo naman, ay maaaring ang pinakamalakas sa kanila na si King. Kinain ni King ang isang ancient Zoan type na sinumpang prutas. Ito ang nagpapahintulot sa kanya na magbago sa isang hybrid at isang buong Pteranodon. Ang prutas na ito ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang lumipad at magsagawa ng napakalaking pag-atake mula sa himpapawid. Tulad na lang ng pagsipa niya pabalik sa pinakamalaking barko ni Big Mom na may sapat na puwersa upang itapon ito. Kahit ang All-Stars ay minsan may hindi pagkakasundo, ang lahat sa kanila ay matapat sa kanilang general at isinasagawa ang lahat ng mga ipinag-uutos ng kanilang pinuno na si Kaido. Sa ibaba naman ng mga All-Stars ay ang tinatawag nilang mga headliner. Sila, yung mga opisyal na namamahala sa mga gifter, at iba pang mga kasapi na nasa mababang ranggo. Ang pinakamalakas sa kanila ay kilala sa tawag na The Flying Six. Sa ngayon, ay 2 pa lamang ang kilalang miyembro ng grupong ito. Una na dyan, ang undercover agent ng Sword na si X-Drake na kasalukuyang minamanmanan ang mga galaw ni Kaido at ng kanyang mga tagasunod. Ang Sword ay ang secret special force ng Marine Headquarters na pinangungunahan ni X-Drake. Ang kanilang mga operasyon ay nasasangkot sa pag-monitor sa galaw ng mga emperor at kanilang mga nasasakupan. Nagagawa ni X-Drake na magbago ng anyo bilang isang Allosaurus dahil sa kanyang ancient Zoan type na sinumpang prutas. Ang ikalawang miyembro naman ay si Page 1 na may kapangyarihang magbago tulad ng isang Spinosaurus dahil na rin sa kanyang sinumpang prutas. Ang lakas ng mga headliner ay tila magkakaiba at nakasalalay na rin sa kung sino ang kanilang kalaban. May ilan sa mga kasapi ng headliner ang madaling natalo, tulad ng atake ni Ship's Head na madaling naharang ni Brook at pinatumba ni Sanji sa isang pag-atake lang. Si Dobon naman ay madaling natalo ni Luffy at Kid kahit pa nakasuot ng Sea Stones ang dalawa. Ngunit di mapagkakaila na may malalakas tulad ni Bustle Hawkins na nilabanan si Zoro at Luffy na magkasabay at maging kailo. Sa mas mababang ranggo naman, ang tinatawag na mga gifter. Sila, ang mga piling sundalo na binubuo ng mga gumagamit ng artipisyal na mga sinumpang prutas. Nilikha sila sa pamamagitan ng paggamit ng mga smile na nagbibigay sa kanila ng kakayahang ibahi ng ilang bahagi ng kanilang katawan tulad ng katawan ng isang hayop. Ayon naman kay Lo, si Kaido ay mayroong higit sa 500 artificial devil fruit user o smile na nagtataglay ng iba't ibang klase ng kapangyarihan. Sa ibaba naman nila, ang mga pleasure. Sila yung mga sundalong nabigong makakuha ng kapangyarihan pagkatapos kumain ng mga artipisyal na sinumpang prutas. Lagi silang nakangiti kahit pa sila ay nasusugatan dahil na rin sa side effects ng pagkain ng depektibong prutas.
Sa pinakaibaba naman ng mga waiter, sila yung naghihintay o hindi pa nakakakain ng artipisyal na sinumpang prutas. Sa panibagong manga chapter ng One Piece na inilabas, nagsimula ng kumilos ang piratang Straw Hat at mga kaalyado nito sa planong patumbahin ng isa sa mga emperor na si Kaido. Nasaksihan din natin ang pagbabalik ni Jinbei bilang panibagong miyembro ng piratang Straw Hat. Nagkaroon din ng kaunting selebrasyon ang grupo matapos talunin ang mga bantay ng Torii Gate na ikinabilib ng iba. Dito ay ipinakita ang plano nila sa pagpasok nila sa kinaroroonan ni Kaido, gamit ang Polar Tang habang ang iba naman ang magdudulot ng kaguluhan para lituhin ang mga kalaban. Labis naman ang ikinagulat ng lahat, matapos ibonyag ang pagkakaroon ni Kaido ng isang anak. Malamang sa paparating na kabanata, mabubunyag na sa lahat ang misteryo sa likod ng pagkakakilanlan ng anak na ito ni Kaido. Base sa mga nangyari at sinabi ni Kaido, mukhang ang anak ni Kaido ay hindi isang lihim sa kanyang mga nasasakupan. May mga haka-haka tungkol sa pagkakaroon ng anak ni Kaido sa kapwa nito emperor na si Big Mom na may posibilidad na magkatotoo. Hindi mo maiiwasang isipin na may relasyon ang dalawa, base na rin sa kanilang mga ikinikilos. Lalo pa, at naging magkakampi ang dalawa noon, at naging bahagi sa naganap na insidente sa God Valley ilang taon na ang nakalipas. May sinabi din si Big Mom tungkol sa panghabang buhay na utang na loob ni Kaido sa kanya. Sa tingin ko, ang utang na loob na ito ay may koneksyon sa pinag-uusapan ngayon na anak ni Kaido. Alam naman natin na layunin ni Kaido ang magkaroon ng malalakas na mga sundalo para sa kanyang pangkat. Malamang nais din itong magkaroon ng isang malakas na anak katulad niya. Kaya nangangailangan si Kaido ng isang malakas na babae na magdadala sa kanyang anak sa sinapupunan. At sino pa nga ba ang pinakamalakas na babae sa buong mundo at pinakamalapit sa kanya kundi si Big Mom? Maaaring sa panahon kung saan kabilang pa si Kaido at Big Mom sa pangkat ni Rox DZ Beck ay nagkaroon sila ng isang anak. Marahil matapos matalo sa naganap na digmaan, at mabuwag ang grupo ay kasamang umalis ni Kaido ang naging anak nila ni Big Mom. Marahil ito, ang sinasabi ni Big Mom na panghabang buhay na utang na loob ni Kaido sa kanya. May napanood akong theory ng isang YouTuber tungkol sa posibleng magiging kapangyarihan ng anak ni Kaido. Sinabi niya sa teorya na posibleng kasama ni Jack ang anak ni Kaido nang bumalik ito sa isla ng Zou. Sa panahon kung saan nakasagupa ni Jack ang sinaunang elepante papunta sa isla ng Zou, ay may kasama siyang mga barko na may ulo ng isang scorpion. May posibilidad daw na sila ay mga reinforcements ni Jack na pinamumunuan ng anak ni Kaido. Kaya nagpapahiwatig lamang daw ito na maaaring ang anak ni Kaido ay nagtataglay ng isang Scorpion Zuhuan type na isinumpang prutas. Kung sakaling magkatotoo man ang teoryang ito, sa tingin ko, maaaring ang anak ni Kaido ay kabilang sa mga all-stars na siyang namumuno sa kanila. May naiisip naman akong posibilidad na hindi talaga malakas ang anak ni Kaido tulad ng iniisip na marami. Kung talagang malakas ang anak ni Kaido, malamang kilala na ito sa buong mundo, lalo pa, at anak ito ng isang kilalang malakas na pirata. Maaaring namanan niya ang masasamang ugali ni Kaido, at hindi ang mga lakas nito sa pakikipaglaban. Isang duwag at mahinang nilalang na nagtatago sa anino ng kanyang ama. Isang bagay na nabigo siyang gawin bilang isang ama sa pagpapalaki ng kanyang anak. Isang nilalang na inaasahan niyang maging kapantay niya ay hindi pala isang espesyal tulad ng isang anak na gusto niyang magkaroon balang araw. Maaaring ito ang dahilan kung bakit naglalasing at nagpapakamatay si Kaido, dahil sa hindi ito ang pinapangarap niyang anak na magpapatuloy sa kanyang mga nasimulan.
Shoutout po sa mga nagpapa-shoutout at maraming salamat po sa inyong mga suporta.